O Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at sinasamba ka namin. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga kabamihan. Tuon mo ang aming mga isip at puso sa mga salita mo. Bigyan mo po kami ng isip na mapagpakumbaba. At ituon mo sa amin ang kalagayan ng aming mga puso. Magdagdag nawa ito sa amin sa gabing ito ng kabunungan. At patuloy mong palakasin ang iglesia. At gawin mong masigasig sa paglilingkod sa iyo. Salamat po sa mga pagpapala mo sa amin. At sa pagbibigay mo ng aming lahat ng pangangailangan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating paksa sa gabing ito ay ang pagpapasakop sa Diyos sa panahon ng pagsubok sa pananampalataya. At ang ating teksto ay Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 1. At itutuloy natin to hanggang sa chapter 5 verse 1 hanggang verse 6. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nang-iinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nagkikipag-away at nakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? O iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian? Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas sa inyo. At tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y maglalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Kayo'y magpighati at magsihibik at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at inyong kagalakan ng kalumbayan. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang magsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan. At ang humahatol sa kautusan, datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay?
Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Datapwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Magsiparito ngayon, kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis at magsihagulgol dahil sa mga kabalitaang ninyong sa inyo ay darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay nginangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsisiani sa inyong mga bukid na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya ay humihibik at ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid. Hindi niya kayo nilalabanan. Pagpalain ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. At chapter 4 ng Santiago ay nahahati sa 4 na bahagi. Yung verse 1 hanggang verse 5 ay patungkol sa ang pangangailangan ng pagpapasakop sa Diyos. Ang pangangailangan ng pagpapasakop sa Diyos. At pagkatapos yung sumunod, yung verse 6 hanggang verse 10, ay ang pamamaraan ng pagpapasakop sa Diyos. Paano ipinapakita ang pagpapasakop sa Diyos sa harapan ng Diyos. Pangatlo, ang praktikal na pagpapasakop sa Diyos. Verse 11 hanggang verse 17. At isama na natin dito yung chapter 5 verse 1 hanggang 5 hanggang 6. Ang praktikal na pagpapasakop sa Diyos. Paano ipinapakita ang pagpapasakop sa Diyos sa pakikitungo sa kanyang kapwa. Ang ating bibigyan ng atensyon sa gabing ito ay ang pangangailangan ng pagpapasakop sa Diyos. Doon sa verse 1, nagtanong si Santiago, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Ito ay tanong ni Santiago matapos niyang maipagkumpara ang makalupa at makalangit na karunungan. Hindi siya nagtatanong dahil sa hindi niya alam. Nagtatanong siya dahil gusto niya na yung kanyang mga tinuturuan ay sila mismo makakita sa bunga ng kanilang mga gawain kung anong klaseng karunungan mayroon sila. Kung idudugsong natin yan sa chapter 3, verse 13 hanggang verse 18, ipinakita niya na ang marka ng karunungang makasanlibutan at makalaman at makadiyablo ay ang pagkakaroon ng mapait na paninibugho. Verse 14. Chapter 3, verse 14. Ang ibig sabihin ng mapait na paninibugho, matinding inggit at selos na umaabot na sa punto na hindi ka na lang naiinggit, nagagalit ka na sa kinaiinggitan mo.
Yung salitang kapaitan. Kapaitan ng mapait na paninibugho. Ang makalupang karunungan ay may mapait na paninibugho sa puso. At pagkatapos may pagkakampi-kampi o siya ang nagsisimula ng mga pagkakabahabahagi. At sinabi ni Santiago na kung nasaan ang dalawang ito, ang inggit at ang pakikipag-away, mayroong kaguluhan at lahat ng masasamang gawain. Verse 16. Yan ang makalupang karunungan. Kahit anong ganda niyan pakinggan at kahit anong gandang paliwanag, ang laging resulta niyan ay gulo sa loob ng iglesia ng Diyos. Tandaan natin na hindi dumating ang mga sulat na ito na hiwalay sa konteksto ng iglesia. Sa loob ng iglesia, ang lahat ng makalupang karunungan, ang lahat ng makasariling karunungan at lahat ng karunungan ni Satanas, kahit gaano yan kaganda, pakinggan, lagi yang nagmumula sa isang pusong mainggitin. At lagi yan nagmumula sa espiritu ng pagkakanya-kanya at paghihiwa-hiwalay. Lagi yan nagre-resulta sa kaguluhan at masasamang gawain. Samantala, ang makalangit na karunungan ay nagdudulot ng malinis na kaisipan at kalooban. Verse 17, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-una ay malinis. Nabasa natin sa banal na kasulatan na ang salita ng Diyos ay naglilinis sa iglesia. Chapter 5 ng Ephesians, inyong maalala, na namatay ang ating Panginoong Hesukristo at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang kanyang pakabanalin ang iglesia na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ang maruming karunungan ay hindi maglilinis. Kagaya ng maruming tubig ay hindi pwedeng gamitin sa panlaba. Sa makatuwid, ang sakdal na salita ng Diyos ay naglilinis sa iglesia. Sinabi sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya ang epekto ng makalangit na karunungan ay nililinis ang kaisipan ng tao at ang konsyensya ng tao at ang puso ng tao. Huwag na tayong magtaka na sa tuwing ipinangangaral sa atin ang salita ng Diyos, ay kinokontra nito ang mga makalupa at makasanlibutang pangangatwiran at ang mga pangangatwiran ni Satanas, sapagkat yan ang trabaho ng salita ng Panginoon. Ito ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtutuwid at sa pagtuturo upang ang mga tao ng Diyos ay maging sakdal sa lahat ng mabuting gawa. At dahil sa ang karunungang ito ay mula sa Diyos at nagbabago ng puso, nagdudulot ito ng kapayapaan. Ipinangaral sa atin noong nakaraang linggo na ang karunungang nagmumula sa Diyos ay laging nagtuturo sa atin ng pagtitiwala sa Panginoon at doon tayo nagkakaroon ng kapayapaan. At kapag ang puso ay mapayapa at ang kalooban ay nililinis ng salita ng Diyos, ang mga resulta nito, ang mga gawain nito ay malinis din. Lagi itong nagresulta ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Sinabi sa 3:17 ng Santiago, ito ay banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, at walang inaayunan at walang pagpapaimbabaw. Yan ang epekto ng salita ng Diyos sa tao. Hindi dapat ginagamit ang salita ng Diyos para ang tao ay magpatuloy sa kasalanan. Bagkus inilalantad ng salita ng Diyos ang pagiging makasalanan ng tao upang sa ganon siya ay lumapit sa biyaya ng Diyos. At ang mga gumagawang may kapayapaan ay umaani ng matuwid na gawain. O isipin mo,
Kailan ba tayo nakaagawa ng mga mali? Kailan ba tayo nagsasalita ng mali? Kapag may conflict ang ating kalooban. Kapag meron tayong mga hindi nare-resolbang mga problema sa ating sarili, nare-reflect ito kung paano natin itinuturing ang ating kapwa. Kaya sinasabi niya rito sa talatang 18, ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Kaya kung nasundan natin ang pangangaral mula sa umpisa, doon sa James chapter 1 verse 1 hanggang sa ngayon, kung nasundan natin ang lahat ng pangangaral, makikita natin kung bakit mabigat ang tanong ni Santiago. Saan nanggagaling ang paikipagbaka sa inyo? Ang iglesia ay nasa gitna ng pagsubok. At dahil sa kahirapang dumarating, lalong lumalaki ang puwang sa pagitan ng mahihirap at mayayaman sa iglesia. Yung mga may kaya, nakakaalpas sila. Pero yung mga mahihirap, lalo silang nababaon sa kahirapan. At malaking issue rito, na maraming Kristiyano ang mas pumapabor sa mga mayayaman kaysa sa mga mahihirap nilang mga kapatid. At marami tuloy na mga mahihirap na Kristiyano ang natutong magtanim ng sama ng loob sa kanilang mga mayayamang kapatiran sapagkat imbis na tumulong ang bawat isa, ay nagkakaroon na ng sumbatan sa gitna ng iglesia. At napapabayaan na ang mga tunay na nangangailangan, ang mga balo at ang mga ulila. At marami na sa kanilang mga pamumuhay ang nakikipagkaibigan na sila sa sanlibutan. At hinahayaan nila na ang kanilang sarili at ang kanilang pamumuhay ay mabahiran ng masamang sistema ng sanlibutan. Kaya nga nagpaalala si Santiago, nakasama sa isang dalisay na relihiyon ay ang ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. At marami sa mga Kristiyano ang tagapakinig lamang ng salita ng Panginoon. Subalit ang kanilang pananalita at pamumuhay ay hindi nagpapakita ng makalangit na kaburungan. Ang kanilang pananampalataya ay hindi nakikita sa gawa. Kung kaya't hinamon sila ni Santiago na ipakita mo sa akin ang pananampalataya mo na walang gawa, ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng ginagawa ko. Kaya kung babalik tayo sa chapter 4 verse 1, nagtatanong si Santiago na may pang-uusig sa mga konsyensya na mga nagsasabing sila ay may karunungan sa iglesia. At yan ang ating naging paksa sa chapter 3. Doon sa mga taong nag-aakala sa kanilang sarili na sila ay mga tagapagturo na mga dapat kilalaning matatanda sila sa iglesia at mga haligi sa iglesia. Sige nga, para banggang kanyang sinasabi, kayo nga ang magsabi sa akin ngayon. Kung ang karunungan bang ipinamumuhay ninyo ay makadiyos o makasanlibutan? Kung ang inyo bang karunungang ipinamumuhay ay makadiablo? O ang inyo bang karunungan ay makalaman? Saan nagbubuhat ang mga pakikipagbaka at saan nagbubuhat ang mga sigalot sa inyong kalooban? Saan nagmumula ang confusion mula sa inyong kalooban na inyong ibinubuhos sa inyong mga kapatid, na inyong ibinubuhos sa inyong iglesia? Saan nagmumula ang mga masasamang pag-uugali? Sa karunungan kaya na galing sa Diyos? O kaya ang mga Kristiyanong ito'y tunay na nakinig ng salita ng Panginoon subalit hindi nagsasagawa? Saan nagmumula ang kanilang kawalan ng mabuting pakikisama sa kanilang kapatiran? Baka may pananampalataya rin sila. Kaya lang yung pananampalataya nila may pagtatangi ng tao. Bakit malamig ang kanilang pag-ibig sa iglesia?
Baka may pag-ibig sila. Pero pag-ibig na ayon sa pag-ibig ng sanlibutan. Kaya ang tanong ni Santiago, saan nang gagaling ang mga pakikipagbaka, ang mga gera, ang mga sigalot, ang mga pag-aaway sa inyo, ang hindi niyo pagkakaintindihan? Hindi ba't sa panahon ng pag-uusig dapat ang iglesia ay lalong nagkakaisa? Saan nga ba? Anong sagot? Ituloy natin yung pagkabasa sa verse 2. Verse 1. Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Saan ang gagaling ang masasamang pag-uugali sa kapatiran? Hindi ba nanggagaling yan sa inyong mga masasamang kalayawan, sa inyong mga gustong-gusto na wala naman sa kalooban ng Diyos, naggumugulo, bumabaka, nakikipaglaban sa inyong mga bahagi, sa inyong pagkatao, sa inyong isip, sa inyong puso? Ang makalamang pagnanasa ang nagdudulot ng pagdadalawang isip sa kalooban ng tao. Ang makalupang karunungan na nakikipagmataasan sa karunungan ng Diyos. Ang makalamang kalooban na nagrebelde sa kalooban ng Diyos. Kung bakit hindi natin masunod ng buong puso ang kautusan ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili sapagkat nagdadalawang isip ka sa Diyos. At bakit ka nagdadalawang isip sa Diyos? Kasi hanggang ngayon, yung masama mong pagnanasa na kumukontra sa iyo para sundin mo ang kalooban ng Diyos, hindi mo pa rin pinapatay. Saan ang gagaling ang mga pagbabaka at pag-aaway sa inyo? Hindi ba galing ito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga kalooban? Nauna nang sinabi ni Santiago, ang bawat tao ay natutokso. Chapter 1, verse 14 hanggang 15. Ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Lahat tayo may pagnanasa. Lahat tayo may gustong gawin. Kaya lang kapag ka naging malinaw ang kalooban ng Diyos, na yung mga bagay na ginugusto natin ay hindi gusto ng Diyos, yung gusto mo na yan, magiging tukso na yan sa'yo. At kapag kayang tukso na yan, ay napahikayat ka dyan, doon na nagiging kasalanan yun. At maraming mga Kristiyano na ayaw bumitaw sa mga masasamang pita na humihikayat sa kanila palagi na magkasala. Yun nakakapangpalamig sa puso. Hindi ba sinabi ng Panginoong Hesukristo na kapag ka lumaganap ang kasamaan, ang pag-ibig ay manlalamig? Tignan natin yan sa Mateo. At tignan natin yung prinsipyo na sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Chapter 24, verse 12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Hindi mo ba nakita na ang tanda ng pinatawad ng Diyos ay pag-ibig sa Diyos? Ano sinasabi ng banal na kasulatan? Siyang pinatawad sa maraming kasalanan ay magmamahal ng malaki. Bakit? Mahirap magmahal ang isang makasalanang puso. Lalo na kung pinag-uusapan nating pag-ibig ay dalisay. At yung pag-ibig na wala kang aasahang kapalit. At yung pag-ibig na magmamahal ka sa mga taong hindi karapat-dapat. Yung pag-ibig na hindi pang isang beses lang,
kung hindi yung pag-ibig na nagtataguyod, nagpapalago, nagpapatibay. Pag-ibig na may responsibilidad. Kaya't hindi ka babawalan ni Satanas na huwag kang magmahal. Dadayain ka ni Satanas. Mamumuhay ka sa kalayawan mo at ang pag-ibig mo sa Diyos manlalamig. Mauubos ang oras mo sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos at ang pag-ibig mo sa kapatiran mo papait. Hindi natin malalagpasan yung pace natin na lagi tayong natitisod sa mga mahihina. Samantalang isipin mo, di ba, na dapat tayo mga malalakas at nagpapalakas ng mga mahihina. At yan ang pinag-uusapan natin dito sa Santiago. Na itong mga taong ito, supposedly sila yung mga marunong. Kasi nga nagmamalaki nga sila na marunong sila sa chapter 3. Meron nga silang pananampalataya. Hindi nila nagagamit ang pananampalataya nila sapagkat sa kanilang mga kalooban may mga kalayawan na lumalaban sa kalooban ng Diyos. At ito ang panloob na pakikipaglaban, mga kapatid. Lagi kong naririnig yung panalangin na pag-iinggit ng sanlibutan. Yun ang realidad mo. Dahil hindi ka naman masasaktan sa mga bagay na hindi mo gusto rin. Hindi ka mahihirapan sa mga bagay na hindi mo kailangan. At doon tayo nagkakaroon ng labanan sa ating puso, sa ating isip. Kaya nga sumulat din si Pedro tungkol sa bagay na yan. 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na na nakikipaglaban sa kaluluwa. Madalas nating binabanggit si Satanas na ating kaaway. Ang mga pana ng dyablo na nag-aapoy. Pero isipin natin, minsan hindi na tayo kailangan tuksohin ni Satanas. Sapagkat nakaprogram na sa ating katawan at sa ating isip yung mga alaala ng dati nating buhay. Yung mga panlasa ng dati nating mga panlasa. Yung mga panaginip na mga dati nating pangarap nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Na paminsan-minsan nabubuhay at nakakalimutan natin na tayo yung mga manlalakbay sa daigdig na ito. Kaya sinabi sa kanila ni Pedro, mga kapatid, kayo yung mga manlalakbay. Sa madaling salita, hindi kayo taga rito sa sanlibutang ito. Magpigil kayo sa mga masasamang hilig ng laman. Bakit? Lagi kang magkakaroon ng pakikipaglaban sa iyong kaluluwa. Hindi ka makakatagpo ng kapayapaan pag hindi ka sumuko kay Kristo ng buong buo. So ano ang katangian ng tao na may digmaan sa kanyang kalooban? Doon sa binasa natin sa chapter 4 ng Santiago, ano ang kalagayan kapag ka ang tao ay may mga panloob na pakikipaglaban? Paano ito nagre-resulta sa gulo, sa away? Mayroong 3 katangian. Una, ang pagkaramdam ng kabiguan sa mga bagay na hindi niya maaaring kamtin. Ang pagkadamdam ng kabiguan sa mga bagay na hindi maaaring kamtin. Verse 2, kayo'y nag-iimbot at kayo'y wala.
Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaaring kamtan. May mga bagay na hindi talaga ipagkakaloob sa atin ng Diyos. At sa mga bagay na hindi ipagkakaloob sa atin ng Diyos, ano dapat ang attitude ng Kristiyano? Pagtitiwala. Pagsunod sa kanyang kalooban. Paghihintay. Pero maraming Kristiyano parang nananaginip ng gising. Nag-iimbot na mga bagay na alam niyang hindi naman niya pwedeng tanggapin. Nangangarap ng mga milyon na alam niya sa sarili niya, hindi naman siya pwedeng pagkatiwalaan ng kahit ilang pirasong libong piso. Kayo'y nagsisipatay. Alam mo sa Biblia, pumatay, yung pagkapuot sa kapatid ay mamamatay tao, yung nasabi sa unang Juan. To the point na mang-aaway ka kahit ng kapatid mo. Makuha mo lang yung gusto mo. Maninisod ka. Mananakit ka ng kalooban para lang sa pangarap mo. Pero sa dulo, hindi mo makukuha yung gusto mong gawin. Isipin mo, sinira mo na yung pamilya mo lahat-lahat, hindi mo pa rin nakuha. Tinalikuran mo na yung panawagan sa iyo ng Diyos, hindi mo pa rin makukuha. At anong mangyayari sa iyo? Hindi ka magiging masaya dyan. Sapagkat ikaw ay mabubuhay ng bigo. Kapag nakakita ka ng taong mas bigo pa sa iyo, tutulungan mo yan? Hindi mo tutulungan yan. Ang mentalidad ng Pinoy ganito, di baling bagsak ako basta hindi ako mag-isa. Magsama-sama tayo rito sa pag-iimbot na hindi natin makukuha. At ang normal na tao kapag ka may inspirasyon nagsisikap, pero marami kang taong makikita na punong-puno ng pangarap pero kulang sa gawa. Malamig ang puso. Sapagkat hindi ito basta kabiguan, ito ay pagkagapos sa masamang pagnanasa. Ipipilit mo ng ipipilit ang pagsuway mo sa Diyos. Pero sa dulo, mabibigo ka. At alam mo, kahit makuha ng tao yung gusto niya, na sinuway niya na ang Diyos lahat-lahat, at kung sakaling sa dulo ng kanyang buhay, sa pagsamba niya kay Satanas, ay ibigay ni Satanas sa kanya ang buong sanlibutan, hindi pa rin siya magiging masaya. Sapagkat sinabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10, siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. O siyang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang man, ito man ay walang kabuluhan. Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami silang nagsisikain. At ano ang pakinabang mayroon ang may-ari niyaon, kundi ang mamasdan ng kanyang mga mata. Isipin mo. Yung mahilig magkamal ng pera, panonoorin lang nila yung pera pero hindi naman nila magagastos lahat yun. Yung mahilig sa pagkain, napapanisan kasi hindi naman niya kayang ubusin yun. Di ba? Anong sabi ng verse 12? Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing. Maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. At yun ang problema. Pinagpapala na ang pakiramdam, hindi pa rin pinagpapala. Binibiyayaan na pakiramdam, hindi pa rin binibiyayaan. Sukat na ipagpalit ang kapatid, ipagpalit ang salita ng Diyos. Sukat na ikaila si Kristo. Bakit? Nung sabi ni Santiago, kayo'y mag-iimbot, kayo'y wala.
Kayo'y magsisipatay, kayo'y mag-iinggit, at hindi maaaring kamtin. At pangit na larawan niya ng modernong Kristyanismo na ang pag-aakala nila na ang material na pagpapala, ang material na bagay ay tanda na natutuwa ang Diyos sa iyo. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Sapat na yung pangangailangan mo. May provide ng Panginoon. At kung biyaya ng Diyos yan sa iyo, tutulungan ka niya na makapaglingkod ka sa Diyos. Pero maraming tao na hindi susuko sa Panginoon. Sapagkat marami pa silang hinahanap na nakakalungkot, hindi ibibigay sa kanila ng Diyos. Pangalawa, ang kawalan ng pagnanasa na humingi sa Diyos. Ang kanina, puro pag-iimbot na nauuwi sa pagkabigo. Ngayon, puro pag-iimbot na nag-aalis ng pagnanasa na humingi sa Diyos. Diretso natin sa verse 2. Sa verse 2 pa rin, kayo'y nangakikipag-away at nangakikibaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kawalan ng pagdepende sa Diyos. Nauuna pa ang paninisod. Mauuna pa ang pakikipag-away, mauuna pa ang pakikipagdiskusyon, pero makakalimutan niyang humingi sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi niya prioridad. Diba? Nagnanasa pero hindi humihingi sa Diyos. Nag-iimbot pero hindi madasalin. Bakit? Kasi ang puso niya, imbis sa pananampalataya, po mapait na paninibugho, po inggit. Sige nga, manalangin ka nga sa Panginoon na may inggit ka sa puso. Anong sasabihin mo sa Diyos? Panginoon, bigyan mo ako nun kagaya niya. Puro pakikipag-away ang laman ng puso. Puro pakikipag-alit, puro masasamang akala, pakiramdam niya lagi siyang dinudugasan. Palagi siyang ninanakawan. Nagkakaproblema tayo kapag nananamlay na tayo sa ating pananalangin. Ang kawalan ng pagnanasa na humingi sa Diyos. Masyado na tayong nananangan sa kaya nating gawin pero nakakalimutan na nating manalangin. May problema tayo sa ating kalooban. Ang pagsamba sa Diyos at pagnanasa ng makalangit na bagay ay udyok at patnubay ng banal na Espiritu. Kapag napighati ang banal na Espiritu, manlalamig ang pagkilos nito sa ating buhay. Sino bang gumagabay sa atin sa pananalangin? Sinabi sa Romans 8:26, ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisasalaysay sa pananalita. Kaya nung sinasabi sa Ephesians 4:30 hanggang 31, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay maalis nawa sa inyo, pati lahat ng masasamang akala. Di ba? Pati masasamang plano, pati masasamang hangarin. Bakit? Sapagkat sinasabi na huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. At makikita mo pagka hindi ka na ginagabayan ng banal na Espiritu, mawawalan ka na ng pagnanasa sa mga banal na bagay. At mapapansin mo,
mauubos na ang oras mo sa mga bagay na hindi para sa Diyos. Obserbahan mo. Naubos mo na yung mahabang episode ng pinapanood mo, hindi ka pa nagdasal at hindi ka pa nagdevotion. Minamadali mo na yung mga bagay na dapat dinidili-dili mong mabuti, minimeditate mo, sapagkat nanlalamig na ang puso kapag ka napipighati ang banal na Espiritu. Sa tuwing lumalayo ang Israel sa Diyos, nagkakaproblema sila sa pagsamba. At kapag ka nagkamali na sila sa pagsamba, naghahanap na sila ng alternatibo. Doon na sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Doon na sila umaasa sa tao. Doon na sila umaasa sa mga bansa na mas malalakas kaysa sa kanila. Ang tawag ng Panginoon doon, pagbabackslide. Proverbs 14:14. Hindi ibig sabihin ng pagbabackslide yung hindi nagsisimba. Ang pagbabackslide, yung malayo ang puso mo sa Diyos. Pwedeng nagsisimba ka at tumutulong ka sa gawain pero nagbabackslide ka. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling lakad. Diba? Isaiah 30 verse 1, sa aba ng mga mapaghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin, na nag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Anong tawag ng Panginoon doon? Doon sa mga taong hindi sa Kanya, nagsasangguni, sa mga taong nag-aalay, nagtumutulong sa gawain, nag-o-offering, pero hindi sa Espiritu ng Diyos. Rebelde, mapaghimagsik. At natutuwa ba ang Diyos doon? Hindi. Dinadagdagan nila yung kasalanan nila. Imbis na maayos yung kanilang pagkakasala sa harapan ng Diyos, lalo na't ipinahayag sa salita ng Diyos, lalong nadadagdagan. Bakit? Ipinakikitaan nila ang Panginoon ng alternatibo. Kahit ipilit mo yung ginagawa mo, hanggat hindi ka sumusuko sa Panginoon, hindi matutuwa ang Diyos sa'yo. Dinadagdagan mo lang ang kasalanan mo. Diba? Jeremiah 2:13, sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig. Bukal ng buhay na tubig, Jeremiah 2:13. At nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Diba? Anong kasamaan ang ginawa ng Israel? Una, iniwan nila ang Diyos na ipinakilala niya ang kanyang sarili diyan, ako ang bukal ng buhay na tubig. Diba? Ang tumalikod sa kalooban ng Diyos, ang tumalikod sa kanyang salita, ang sumuway sa kanyang mga katuwiran ay masamang bagay. Pero meron pang isa. At nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon, na hindi malalamnan ng tubig. Diba? Imbis na bumalik ka sa Panginoon, gumawa ka ng sarili mong katuwiran, at yan ngayon ang hihaharap mo sa Diyos. Imbis na maayos yan sa pamagitan ng tunay na pananalangin at pagsuko at pagpapanumbalik, pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa katotohanan, pagtalikod sa Diyos-Diyosan, pagkamatay sa sarili at pagbuhat sa krus ni Kristo. Imbis na sana maayos yan doon. Gumawa ang Israel ng sarili nilang, sa sarili nila, na sa palagay nila yun ang solusyon sa problema nila, kaysa bumalik sila sa salita ng Diyos. At yun ang sinasabi doon, na dinadagdagan nila yung mga kasalanan nila. Kahit gawin mo ng 10 taon yan, hindi ka makakalagpas dyan.
At maraming mga Kristiyano kagaya sa panahon ni Santiago, yan lang ang sasabihin nila na kredibilidad nila sa gawain kasi matagal na sila sa gawain. Kung ginawa mo lang dito, pag-iipon ng kasalanan kasi hindi ka marunong manumbalik sa Diyos. Hindi ba dapat pag nagkakaproblema tayo, bumabalik tayo sa salita ng Diyos? Kasi sinasabi ng Jeremiah 17 verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Napakagandang invention yung thermometer. Napakagandang invention yung pambipi. Yung mga panukat. Diba? Minsan nakala mo nahihilo ka kasi high blood ka. Iinuman mo na sana ng gamot. Kasi nga akala mo high blood ka. Pero nung binipi, hindi ka pala high blood. Low blood pala. Kung hindi nilagyan ng tamang panukat, imbis na naremedyohan yung sakit, lalong lumala. Ang pananalangin ay panukat. Diba? Panalangin mo sa umaga, panalangin mo sa gabi. Kung ano ang ipinapanalangin mo, isang bagay pa yun. Makikita mo na ang patnubay ng banal na Espiritu sa buhay ng tao, sa lahat ng kanyang mga desisyon, sa lahat ng kanyang pangunawa, sa lahat ng kanyang pagpapakumbaba, sa lahat ng kanyang pag-ibig, mag-uumpisa yan sa isang panalangin na pinanunutnubayan ng banal na Espiritu. Hindi tayo magiging kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, perpektong habang nasa lupa tayo. Paniwalaan ko na ang ating pagiging kawangis ni Kristo ay nangyayari sa atin bilang iglesia. Ephesians 4:16. Pero individually, magsisimula sa atin yung mabuting pakikitungo sa iglesia kung buhay ang ating pananalangin, ang ating buhay sa pananalangin. Wala akong nakitang tao na nanghihingi ng patnubay sa Diyos na hindi pinapatnubayan ng Diyos. At walang taong pinapatnubayan ng Diyos na dinadala ng Diyos sa kapahamakan. Ang Diyos ay laging mabuti. Kahit pa may mga panahon na kailangan tayong magsakripisyo, makikita mo kaagad ang mga dahilan at ang resulta na kaya pala tayo minsan pinapadaan ng Panginoon sa kagipitan, nalalaman natin ang implikasyon ng kanyang salita sa buhay natin. Hindi ito po pagtitiis, mga kapatid. May mga pagtitiis na hindi natin alam kung bakit ba tayo nagtitiis. Pero may mga pagtitiis, at ito ang pagtitiis ng mga anak ng Diyos, na sa iyong pagtitiis, lalong napagtitibay sa iyong salita ng Panginoon. At nalalaman mo yung sinasabi sa Deuteronomy na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Masasabi pa ba ng modernong Kristiyano na nabubuhay siya sa salita ng Diyos? Nabubuhay ka pa ba sa salita ng Diyos? Yung huli mong ginawa kanina, ayon ba yun sa salita ng Diyos? Hindi ba? Kung kaya't napaka-importante ng sinasabi nito. Kapag nakikita natin ang sarili natin na nanlalamig na tayo sa mga banal na bagay, lumapit na tayo sa Panginoon. Huwag na nating hintayin na lumubog tayo sa kumunoy. Pag nakikita mo na dati kang mainit sa gawain, dati sumasama ka sa mga visitation, ngayon tumatambay ka na lang sa bahay ninyo, huwag ka nang mag-atubili, lumapit ka na sa Panginoon at humingi ka na sa Kanya ng apoy ng banal na Espiritu. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik.
Pangatlo, kung hindi tunay ang pananampalataya, subalit kailangan nating ipakita ang pananampalataya, bagamat hindi tunay, ano nangyayari sa pananampalatayang yon? Nagkakaroon ng mapagpaimbabaw na pananampalataya. Yun ang pangatlo. Idiretso natin sa verse 3. Kayo'y nagsisihingi, humingi naman eh. Humingi na. At hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Kung babalik tayo sa konteksto ng Santiago, etong mga taong ito na pinangangaralan ni Santiago ay marunong sa salita ng Diyos. Kaya nga't paulit-ulit mula sa chapter 1, hinahamon sila na ipakita nila ang kanilang pananampalataya. Pumupunta naman sila sa mga sambahan nila. Umaatin sila sa kanilang mga sinagoga. Pero nadudulas pa minsan-minsan yung kanilang pagtatangi ng tao. Marunong din naman sila magpuri sa Diyos. Kaya lang, yung bibig na pinangpupuri nila sa Diyos, yun din ang ginagamit nila ng panlalait ng kanilang kapwa. Yung kanilang kapasidad na magpatibay ng iglesia, yun din ang nagiging kapasidad nila para pahinain ang iglesia. Nagiging walang kabuluhan ang kanilang relihiyon. At dumarating ang panahon na kung sila'y nagsisihingi, nawawalan ng kabuluhan ng pananalangin sa kanila, sapagkat humihingi sila ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Sinabi sa kanila, hindi kayo tumatanggap kasi humihingi kayo ng mga bagay na gagamitin nyo sa kalayawan. Alam mo, minsan, maiisip pa natin na ang Diyos hindi totoo. Kasi yung hinihingi mo sa Kanya, hindi niya binibigay. At marami pa mga Kristiyano nagsasabi, hindi ako maglilingkod sa iyo hanggat yung hinihingi ko sa iyo hindi mo binibigay. Pero hindi ka ba nagtanong kung ano bang hinihingi mo sa Diyos? Gusto ba ng Diyos yung hinihingi mo? Sinasabi ni Juan na meron tayong kumpiyansa na anumang hihingi natin sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya sa atin. Pero ang mga taong ito ay hindi sila humihingi ng mga bagay na gusto ng Diyos. In fact, yung kanilang hinihingi ay para sa kanilang pangangalunya. Ang larawan ng pagiging makamundo ay pagtataksil sa Diyos. Verse 4, kayong mga mangangalunya. At kailan lang ginagamit ang salitang pangangalunya? Kapag yung isang tao, di ba, may asawa na yan, at pagkatapos, nakipagrelasyon pa sa iba. Na parang sinasabi ni Santiago rito, di ba sa Diyos na kayo? Bakit hinahabol nyo pa rin ang sistema ng sanlibutan? Kayo'y nangangalunya. Di ba nakipagkasundo na kayo sa Diyos? Pero bakit parang nakikipag-away pa kayo sa Diyos ngayon? Bakit ginagawa nyo yung mga bagay na ayaw ng Diyos? Tingnan mo yung ginagawa ng mga tao sa sanlibutan. Efeso chapter 2. Verse 2. Inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Anong meron sa sanlibutan? Yung palakad ni Satanas. Kung bakit sumusuway ang mga tao sa Diyos sapagkat pinapatakbo ni Satanas ang buhay nila. Kaya sila sumusuway sa Diyos. Kaya may Kristiyanong magsasabi, maliit na bagay ang pagsuway. Hindi mo ba naisip na sa oras na sumuway ka sa Diyos, sumunod ka kay Satanas? Hindi mo ba naisip yun? Maliit na bagay lang ba ang pagsunod? Kaya nga may talada dun sa Santiago na magpasakop kayo sa Diyos, itakwil nyo ang dyablo.
Ituloy natin sa verse 3. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman na ibang panahon ay nangabubuhay sa kahalayan ng ating mga laman na ating ginagawa ang pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo noong katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Yan ang dati nating buhay. Bumabalik ka sa dati mong buhay, bumabalik ka sa dati mong estilo. Nakikipag-away ka sa Diyos. Hinahamon mo ang Diyos ng away. Pero mukha namang walang problema. Makikita mo mga may kabit, magaling magtago ng kabit yan. Ganon din naman ang Kristiyano. Minsan manghihingi sa Diyos yan, pero pakinggan mo ang panalangin yan. Makikita mo ang pagiging makamundo. Makikita mo ang hindi pagtanggi sa sarili. Nakikita mo ang pagnanasa na bumalik sa Ehipto. Ang kawalan ng pagnanasa na dumiretso sa langit kasama ng mga tao ng Diyos. Sinasabi niya rito, sino mang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Bakit? Ano bang meron sa sanlibutan? Romans 8:7-8. Ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Diba? Ang problema dyan, hindi yung nakatira tayo sa daigdig. Ang problema dyan, lumalakad tayo, kinokopya natin, nag-iisip tayo, nakagaya ng mga taong walang Diyos. At ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Bakit? Anong klaseng isip ang nakikipag-away sa Diyos? Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Nandyan din sa talata ang sagot. Anong klase ng isip ang nakikipag-alit sa Diyos? Yung hindi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Yung masuwayin sa Diyos. Ni hindi nga maaari ang nangasalaman ay hindi nakalulugod sa Diyos. 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Hindi ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ano ba yung iibigin mo sa sanlibutan na huwag mong iibigin sa sanlibutan? Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya alam mo yung salitang worldly na Kristiyano, contradiction of terms yun eh. Totoo lang. Isipin mo doon, ang sino mang iibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. In fact, walang tao na minamahal ng Diyos na magpapakamundo at magpapakalayaw at mamumuhay ng diretso sa kasamaan ng sanlibutan ito. Wala. Ayon sa talatang yan. Sapagkat ang Espiritong inilagay sa atin ng Diyos ay hindi kagaya ng Espiritu na meron sa sanlibutan. Kaya nga ang tanong ni Santiago, verse 5, iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Sa palagay nyo sa Biblia, yung bang ipinangangaral sa atin ng salita ng Diyos, wala ba talagang halaga yan? O, ang Espiritu baga na napinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian? Ano sa palagay mo? Yung Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos, nagnanais ba yan? Magdadala sa iyo ba yan sa pagkainggit? Ang Espiritu ba ng Diyos ang nagturo sa iyo na mainggit ka sa mga tao sa sanlibutan? Ano yung pinag-aralan natin tungkol sa kaligtasan? Wala bang kabuluhan yun? Yung pinag-uusapan nating doktrina patungkol sa pagiging born again, na ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kung hindi sa pagbabago ng puso, na tanging ang Diyos lang ang nakakagawa. Ano yun? Hindi totoo yun?
At maraming Kristiyano, lantarang sasabihin nilang Kristiyano sila pero hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ayos lang ba yun sa mga iglesia? Ayos lang ba yun sa salita ng Diyos? May problema yan sa kalooban. Nagtatalo ang isip niya, nagtatalo ang puso niya. Kaya't maraming Kristiyanong bigo. Alam mo, walang problema ang pagiging mahirap. Dahil pwede ka na maging mahirap pero masaya ka at kapaki-pakinabang ka at nagiging pagpapala ka sa iba. Pero yung mahirap ka, mawala kang pag-asa, na hindi umuusad ang buhay mo. Nasaan ang pag-asa mo? Nasaan ang pananampalataya? Pakiramdam natin lagi tayong bigo na pag-iiwanan tayo ng panahon. Ano ba kasi ang hinahanap mo? Bakit ka bigo? Baka hinahanap mo yung mga bagay na hindi mo dapat hinahanap at hinihingi mo yung mga bagay na hindi mo dapat hinihingi. Imbis na gawin mo ang kalooban ng Diyos, ginagawa mo yung kalooban mo. Paano hindi ka mabibigo? Yan ang sinasabi ni Santiago. At imbis na manalangin ka sa Panginoon, hindi ka nananalangin sa Panginoon. Hindi mo pinaghuhusay at pinaglalalim ang iyong debosyon. Pagising mo sa umaga, ang una mong hahanapin, anong kakainin ko at anong iinumin ko, anong tatabahuhin ko. Pero hindi mo hinihingi sa Diyos na patibayin ang iyong paa sa kanyang katwiran. Lalo na kapag biniyayaan ka ng Diyos ng pahinga, ng oras na para bumawi ka sa mga bagay na hindi mo ipinaglingkod sa Panginoon. Sasabihin ko pa ba sa inyo na pag free time ninyo, sumama kayo sa gawain? Hindi ba dapat bumubukal sa puso yun? Kaya pakiramdam ninyo lagi kayong bigo at mapag-iiwanan kasi hinuhuli nyo ang Diyos. At magre-reflect yan, kaya kayo malamig sa pakikitungo nyo sa mga gawain at sa bawat isa. At nilagay sa atin ito ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nagtatanong tayo, kagaya ng mga manggagawa ng Panginoon doon sa Mateo. Panginoon, wala namang kaming hinasik na damo. Bakit may tumubo na damo? Sino naghasik niyan? Kagaya ni Santiago na nagtatanong, ano bang klaseng espiritu ang tinanggap natin? Ano bang pananampalataya ang itinuro sa atin? Bakit ang resulta ay hindi maningas sa paglilingkod sa Diyos? Sumagot siya, may problema ang mga Kristiyano sa puso na hindi lumalabas yan. Nakatago sa loob. Ang kabiguan ng walang pag-asa, ang kawalan ng pagnanasa na manalangin, at ang paghingi sa Diyos ng mga bagay na hindi niya gusto. Di ba humihingi tayo ng karunungan sa Diyos? At ang sabi sa banal na kasulatan, ang sino mang nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos. At anong sabi ng Panginoon? Siya ay magbibigay ng masagana at hindi siya manunumbat. Pero bakit maraming hindi sumasalo ng karunungan mula sa Panginoon? Sinabi rin na Santiago yun, humingi kayo ng may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Diba? Hindi mo kailangang pag-alinlanganan kung bibigyan ka ng Diyos ng karunungan o hindi. Hindi yun ang hindi yun ang pinagdududahan ng Kristiyano. Alam mo kung anong pinagdududahan ng Kristiyano? Ito yun. Kung yung karunungan ba talaga ng Diyos, makakabuti o hindi. Kasi yung pag-aalinlangan na sinasabi diyan, hindi yan basta hindi ka naniwala na magbibigay ang Diyos. The mere fact na nagdasal ka, umaasa ka na ang Diyos magbibigay. Kaya lang ang tanong ganito, pag sinabi ba ng Diyos yung kanyang katwiran, paniniwalaan mo ba?
Maraming humihingi ng payo sa Panginoon. Pero pag sumagot ba ang Panginoon ng payo, yun ba ang gagawin mo? Hindi yan tinapay, hindi yan bigas, karunungan yan. At anong silbi ng karunungan kahit ibigay sa iyo kung hindi mo ipamumuhay? Kaya yung sinasabi dyan, panampalatayanan natin ang karunungan ng Diyos. Huwag nating pag-alinlanganan ang katwiran ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na tinutulak ng hangin pinapadpad sa magkabi-kabila. Huwag isipin ng taong yon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Diba? Parang dumalo ka sa simbahan, na umupo ka sa pangangaral, na ang mindset mo, hindi para matuto, hindi para maituwid, hindi para magabayan. Para kang pumasok sa eskwelahan, hindi para matuto. Ganun ang taong humihingi sa Panginoon ng karunungan na hindi magtitiwala sa kanyang karunungan. At alam mo ba, ang pag-aalinlangan sa Panginoon, kasalanan yun. Bumalik ka sa Santiago 4. Verse 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Diba? So ang issue nito, hindi kung tatanggap tayo o hindi tayo tatanggap. Ang issue dyan, pag yung ibinigay sa iyo ng Diyos, yan man ang hinihingi mo o hindi mo hinihingi, pag binigay sa iyo ng Diyos yan ang kalooban niya para sa iyo, yan ang sagot niya para sa iyo, tatanggapin mo ba? Pasasalamatan mo ba yan at yan ay pamumuhay mo? Parang kagaya ng mga Israelita yan, na humingi sila sa Diyos ng karne. Ang ibinigay sa kanila ng Panginoon, pugo. Pugo, 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 pugo. Hindi nga yung karne na iniisip nila. Yung isda na naalala nila sa Egypt. At kung anong karne pa yung hinihingi nila. Ibinigay sa kanila ng Panginoon. At yun ang sagot ng Panginoon sa kanilang pangangailangan. Sapagkat iniisip ng Diyos, eto makabubuti sa iyo at meron akong plano para sa iyo at meron akong ituturo para sa iyo. Hindi man yan ang inaasahan mong sagot, pero yan ang ibibigay ko sa iyo sapagkat meron kang dapat matutunan diyan. Di ba kaya ang Panginoon laging sumasagot sa pananalangin? Never ang Diyos hindi sumasagot sa pananalangin. Kaya lang pag sumasagot siya, hindi palagi yung inaasahan natin. Ang usapin dito is kung ano man ang ibigay sa atin ng Diyos, paghuhusayin ba natin? I-improve ba natin? Matututunan ba natin? So tapusin na natin ito mga kapatid. Ano ang solusyon sa mga digmaang panloob? Sa mga pagdududa ng puso na hindi naman natin nailalabas, hindi naman natin ipinapakita kadalasan na mabilis. Bigla nilang sasabog yan sa mga katitisuran na kung isipin mo napakaliit lang, pero pinalalala ng sitwasyon. Pero sa totoo lang, nagmumula yun sa mga digmaang panloob, sa mga problema ng puso na hindi nabisolba sa puso pa lamang. Isa lang ang solusyon dyan mga kapatid, magpasakop sa Diyos. Santiago 4:6, sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Dapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba, pasakop nga kayo sa Diyos. Kung nagpapasakop ka pa sa Diyos, ituturing mo ba ang pagkabigo yung mga bagay na hindi mo nakuha samantalang mas marunong ang Diyos sa atin?
Diba? Kaya gawin natin ang kanyang kalooban. Kasi mahirap na sumasampalataya pero yung ginagawa mo malayo sa kalooban ng Diyos. At next week, yan ang ating pag-uusapan. Ano ang katangian ng pagpapasakop sa Diyos? Dito tayo sa 6 hanggang 7. Pero ngayon, inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Ito ang kabigatang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo sa Kanyang panawagan. Anong panawagan ng Panginoon sa Mateo 11? Mateo 11:28. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasal. Ang kapahingahang tinutukoy niya ay ang kapayapaang dulot ng pagtitiwala sa Kanya. Hindi ba sinabi ng Panginoon sa Juan 15:16, John 16, binasa natin nakaraan, na sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan magkakaroon kayo ng kapighatian, pero lakasan ninyo ang loob ninyo sapagkat aking napagwagian ng sanlibutan. Pero nakakalungkot na bagay, maraming mga Kristiyano ang ayaw danasin ang mga pinagdaanan ni Kristo. Gusto natin yung pagwawagi ni Kristo, pero ayaw natin yung sakripisyo ni Kristo. Gusto natin yung muling pagkabuhay, pero ayaw nating mamatay alang-alang kay Kristo. Gusto natin ang langit, pero ayaw natin ang paglalakbay sa ilang. Ayaw natin na makipot na daan. Ang kapayapaan ay dulot ng pagtitiwala sa Kanya. Nang sinabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok, pasakop tayo sa Kanyang kalooban. Walang bagay na pag binuhat mo, problema man yan, problema man yan ng iba, problema man yan ng pamilya mo, problema man yan ng sarili mo, na hindi mabigat. Lahat yan mabigat. Nung bata pa ako, inisip ko na may mga problemang hindi mabigat. Hindi yun totoo. Lahat ng problema mabigat. Walang problema na hindi mabigat. Yung matandang walang binubuhat na mabigat sa kanyang utak, sa kanyang pag-iisip, parang hindi siya tumanda. Totoo lang, mahirap ang maging matanda. Mahirap magkaroon ng responsibilidad. At walang problema na hindi mabigat. At ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay hindi rin magaan. Pero ang pinagkaiba lang ng pagtitiwala kay Kristo, kasi bubuhatin niya yung kabigatan natin. At hindi niya bubuhatin ay kung ano lang kabigatan natin, hindi. Ang ipabubuhat niya sa atin yung kabigatan niya. Hindi ba nakasulat? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Hindi yung pamatok. Hindi yung problema mo. Yung problema natin, maliit lang yan kung ikukumpara sa problema ng Diyos sa sanlibutang ito. At kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay natupad at nahayag si Kristo sa ating buhay, madadala na yung mga problema natin sa lupang ito. Yan ang lagi kong iniisip na ipangaral mo sa Hesukristo, maraming mga problema ang mariresolba mo kahit hindi ka nagiging practical, sapagkat si Hesukristo ang kasagutan ng lahat. Pero sinasabi rito ng Panginoon, pasanin natin ang kanyang pamatok, magtiwala tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang pagtatrabaho. Ano bang tinatrabaho ni Kristo? Ano bang adhikain ni Kristo? Si Hesukristo ay nakaranas ng kasikatan sa kanyang panahon, pero sa dulo namatay siya mag-isa, pero hindi siya nabigo.
Maraming mga tao nakaramdam sila sa kanilang sarili na minsan tinitingala sila sa taas, tinitignan sila ng mga tao, sinusundan sila ng mga tao, at pagkatapos nung iniwan sila ng mga tao, para na rin silang namatay at hindi na sila nakakabangon. Kasi akala nila yung kasikatan nila, yung tugatog ng kanilang pagiging mapera, yun na yun. Si Jesucristo, naranasan niya rin yun. Sinusundan siya ng mga tao, pinupuri siya ng mga tao, nagdala pa ng palaspas, pero sa dulo namatay siyang mag-isa. Pero hindi siya nabigo, sapagkat ang kanyang adikain ay hindi pang sarili niya, kung hindi kalooban ng Diyos. Marami sa lupang ito, hindi ko magagawa ang gusto ko. At marami akong gusto na hindi ibibigay ng Diyos. Pero kung natupad naman ang kalooban ng Diyos, doon na lang ako babawi sa pagkabuhay ng mga patay. Doon na lang sa bagong langit at bagong lupa. Lahat ng bagay na hindi ko nakuha ngayon, doon ko na lang kukunin sa panahon na si Jesucristo ay nandyan na. At hindi ako mabibigo. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang pag-asa ay hindi humihiya. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso ng Espiritu. Anong sinasabi niya doon? Mag-aral kayo sa akin. Magtiwala tayo sa kanyang karunungan. Alam mo, nag-aral ka pa, tapos nag-exam ka, iba ang sinagot mo. Babagsak ka talaga sa exam. Kasi nag-aral ka nga, pero hindi ka nakinig. Nag-aral ka pero hindi ka nag-ensayo. O sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Ang mentalidad ng Kristiyano may kasamang kayabangan, alam ko na yan. O bakit hindi tayo umuusad sa mga pagsubok natin? Bakit may mga pagsubok tayo na paulit-ulit lang pero hindi natin nalalagpasan? At sasabihin natin, ano ba ang pangangaral? Paulit-ulit. Paano hindi paulit-ulit ang pangangaral? Paulit-ulit lang din ang problema. Pero sinasabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. O mas madaling salita, magtiwala kayo sa aking karunungan. At pasanin natin ang kanyang pamatok. Sapagkat siya ay maawain. At tayo makakatagpo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Mawawala na yung pagdadalawang isip. Mawawala na yung gulo na hindi natin napapanatag sa paglipas ng panahon. Nasa pagtitiwala lang sa Panginoon ang kasagutan. Kung nakita natin na sa pagtitiwala natin sa Kanya, kailangan natin baguhin yung direksyon ng lakad natin. Bakit magpapatumpik ka pa? Di baguhin mo. Nagtiwala ka sa Panginoon. Kung mayroon tayong kailangang ituwid doon, kung kailangan tayo may pagsisiyan, may kailangan tayong balikan, ba't hindi natin gawin? Sabi nga, magtiwala sa Panginoon. Tumatakbo ang oras. At babalik na ang Panginoon. Manalangin tayo, mga kapatid. Ama namin, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, sinasamba ka namin. Linisin mo ang aming mga puso ng iyong katotohanan at ng iyong salita na aming napakinggan, Panginoon. Tubuan mo kaming laging umasa sa iyo upang hindi kami magkaroon ng discouragement sa mga pagkabigo, sa mga bagay sa sanlibutan na hinahabol namin. Subalit hindi mo ibinibigay sa amin sapagkat meron kang mas higit na mabuting plano at alam mo ang aming pangangailangan. Paigtingin mo ang aming pagiging madasalin. Paigtingin mo, Panginoon, ang aming pagiging mapagnasa sa iyo. Paigtingin mo ang aming gutom sa katuwiran at ang aming uhaw sa iyong katuwiran.
ang aming pagkagusto sa iyong mga salita, ang aming paghahanap sa iyo ay iyong paigtingin sa pamamagitan ng udyok ng banal na Espiritu. Panginoon, itama mo rin ang aming mga pananampalataya. Itama mo rin ang aming mga hinihingi sa iyo. Alam mo ang lahat ng bagay. Bigyan mo kami ng karunungan. At bigyan mo kami ng determinasyon na kapag sumagot ka sa iyong salita, ay susundin ka namin. Pagtitiwalaan ka namin. Nalalaman namin na hindi kami nagkukulang sa iyo dahil sa busy kami. O dahil sa wala kaming panahon, o marami kaming lakad, o marami kaming dapat unahin. Hindi yun ang dahilan. Alam mo, nagkukulang kami sa iyo sapagkat hindi ka namin pinaglalaanan ng oras. Kaya itama mo ang aming mga puso at isip. Maging pangitaing ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming maging inspirasyon sa lahat ng aming pagsisikap. Sapagkat ikaw ay namatay at inilibing at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kaming maitaguyod ang mga ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin. Sa pamamagitan ng mga pusong dalisay at nagpapasakop sa iyo at kumikilala ng aming kahinaan at ng iyong kalakasan. Ito ang biyaya mo sa amin. Hindi kami karapat-dapat, subalit minarapat mo kami. Na hindi kami naglilingkod sa iyo, subalit tinulungan mo kami maglingkod sa iyo. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng biyaya mo lamang. At maluwalhati ka sa iyong biyaya. Hindi na lumalakad kami palayo sa iyo, kung hindi palapit sa iyo. At mananatili kami sa iyo at ang iyong salita ay mananatili sa amin. Sapagkat hiwalay sa iyo ay wala kaming buhay. At wala kaming magagawa at manlalamig kami sa iyong presensya. Panginoon, tulungan mo mga kapatiran namin. Ang aming mga kapatid na may pagtatalo sa puso at isip. Ang salitang ito nawa ay makarating sa kanila sa paraan ng paghihikayat, sa pagtutuwid at sa pagmamalasakit sa kanila. Panginoon, magtayo ka. Magtayo ka ng mga haligi sa iglesia. Ng mga tunay na haligi. Ng mga tunay na matatanda sa gawain. Na natuto magpasakop sa iyo at magpakumbaba sa iyo. Kahit mahirap, kahit masakit sa katawan, kahit masakit sa ulo, at masakit sa bulsa, at masakit sa lahat, at kahit kontra ang sanlibutan sa ginagawa namin paglilingkod sa iyo. Patatagin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po sa pangangaral ng iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.